Ang kahalagahan ng kaamuan, gentleness. Ang kaamuan ay madalas na napagkakamalang kahinaan, ngunit sa totoo, ito ay lakas na may pagpipigil, isang pagpili na tumugon ng may pagmamahal at pagtitiis kahit sa mahihirap na sitwasyon. Bakit mahalaga ang kaamuan? Ang kaamuan ay nagpapakita ng pagkatao ni Kristo at nagaanyaya sa iba na maranasan ang kanyang biyaya. Napapahupa nito ang galit, nagbubukas ng puso, at nagdadala ng pagkakaisa. John 15:1. Sinabi ni Jesus, "Ako'y maamo at mababang loob." Matt 11:29. Ipinapakita na ang tunay na lakas ay makikita sa pagpapakumbaba at kabutihan. May sitwasyon. Kung kayo tadiyaki, kailan mahirap maging maamo? Kapag tayo ay hindi naintindihan o pinagbintangan ng mali, madali tayong maging defensive o magalit. Pero ang maamong tugon ay nagbubukas ng pagkakataon para sa kapayapaan. 1 Peter 3:15. Kapag nakikitungo sa may hirap na tao, maaring ito ay matigas ang ulo, walang respeto, o may masakit na pananalita. Gayunman, tinawag tayo ng Diyos na maging lubos na mapagpakumbaba at maamo. Ephesians 4:2. Kapag tayo ay nagdidisiplina o nagtutuwid ng iba, mahalaga ang pagiging maingat sa ating pananalita upang itama ang iba ng may pag-ibig at kaamuan. 1 Tim 2:24-25. Kapag tayo ay kinu-question o iniinsulto, sa halip na gumanti, tinawag tayong huwag magsalita ng masama laban kaninuman, kundi maging mahinahon at maunawain. Tito 3:2. Kapag tayo ay nasa posisyon ng pamumuno, ang tunay na liderato ay hindi sa pagiging makapangyarihan, kundi sa paglilingkod ng may kababaang loob, tulad ni Jesus. Matthew 20:25-28 Nuyait. Paano tayo magiging maamo sa tulong ng Diyos? Manalangin sa banal na espiritu. Ang kaamuan ay bunga ng espiritu, kaya hindi natin ito kayang gawin sa sarili nating lakas. Galatians 5:22-23. Pag-aralan at tularan ang halimbawa ni Kristo. Pagnilayan kung paano siya tumugon ng may kaamuan sa makasalanan, sa mahihina, at kahit sa mga kaaway niya. Maghintay bago magsalita o kumilos. Ang Santiago 1:19 ay nagsasabi na maging mabilis sa pakikinig, hindi padalos-dalos sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Alalahanin ang kaamuan ng Diyos sa atin, kung paano tayo pinatawad at pinagtiisan ng Diyos, ganoon din natin dapat pakitunguhan ang iba. Colossians 3:12-13. Ipagkatiwala ang hustisya sa Diyos. Hindi natin kailangang ipaglaban ang bawat laban. Minsan, ang pagiging maamo ay nangangahulugan ng pagpapasakop sa Diyos kaysa sa pagganti. John 12:19. Mayroon bang partikular na sitwasyon kung saan nahihirapan kang maging maamo? Maaari kitang ipagdasal para humingi ng lakas at karunungan mula sa Diyos. Like, share, and subscribe to be blessed.